Isang mapagpalang araw sa inyo, mga mahal kong kapuso. Ako po si Maya at maligayang pagbabalik sa ating tahanan, ang kilig bawat sandali. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang sugat na kay tagal bago maghilom at sa isang hustisya na hinanap hindi sa ingay ng laban, kundi sa katahimikan ng paghihintay. Paano kung ang kapangyarihan na hawak mo para wasakin ang taong sumira sa'yo ay siya ring kapangyarihan na maaaring bumuo sa'yo muli? Excuse me, miss. Sigurado ka bang para dito ka? This is a private event? Ang boses na yon, mayabang at malamig, ay parang bubog na tumusok sa ingay ng masayang pag-uusap at mahinang tunog ng piano sa buong ballroom. Para kay Luneta Soriano, biglang huminto ang mundo. Ang hawak niyang baso ng tubig ay tila nanigas sa kanyang kamay. Ang mga ilaw ng chandelier sa itaas ay biglang lumabo. Ang tanging malinaw na lang ay ang mukha ng lalaking nakatayo sa harap niya. Si Marcos de la Cruz. Nakangisi ito. Ang mga mata ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa, mula sa simpleng itim na bestida na binili niya sa department store hanggang sa luma niyang sapatos na walang takong. Baka nagkamali ka lang ng pinasukang pinto, dagdag pa ni Marcos, sapat na malakas para marinig ng mga katabing mesa. Ang kusina, doon sa likod. Ilang mga bisita ang lumingon. May nagtawanan ng mahina. Sa isang iglap, hindi na si Marcos ang nakikita ni Luneta. Ang mukha nito ay naging anino ng isa pang mukha. Isang mukha mula sa nakaraan. Ang mukha ng ama ni Marcos, si Don Ricardo de la Cruz, na nakaupo sa isang magarang silya habang ang sarili niyang ama, si Mang Lando, ay nakaluhod sa sahig na marmol. Naaalala pa ni Luneta ang bigat ng hangin sa silid na yon, ang pakiusap sa mga mata ng kanyang ama. Ang tanging hiling niya ay kaunting panahon, kaunting pangunawa. Pero ang natanggap lang nila ay isang tawang mapang-insulto at ang mga salitang tumatak sa kanyang isipan magpakailanman. Hindi ako nagpapautang sa mga talunan. Ngayon, ang anak naman nito, ang nasa harap niya, parehong-pareho ang mga mata, parehong-pareho ang pagtingin sa kanya na para siyang basura. Naramdaman ni Luneta ang panginginig ng kanyang mga daliri. Isang salita lang mula sa kanya at ang buong imperyo ng lalaking ito ay magsisimulang gumuho. Isang tawag lang, pero nanatili siyang tahimik. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata saglit para itago ang nagbabagang galit. Hindi niya hahayaang makita nito ang epekto sa kanya. Hindi dito, hindi ngayon. Walang sinabi si Luneta. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang baso sa isang dumaang tray ng waiter. Bago tumalikod, sa isang kilos na hindi niya namalayan, inayos niya ang strap ng kanyang simpleng bestida. Isang maliit na pagtatangka na panghawakan ang dignidad na pilit na inaagaw sa kanya habang naglalakad siya palayo. Ramdam niya ang mga matang nakasunod sa kanya, mga bulungan, mga hagikhikan. Bawat hakbang palayo sa kahihiyan na yon ay isang hakbang palapit sa isang pangakong binitiwan niya sa puntod ng kanyang ama. Hindi siya sumakay sa elevator. Pinili niya ang hagdanan. Sa bawat pagbaba, tila nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib, napapalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. Pagdating niya sa kanyang simpleng apartment sa Maynila, isang lugar na malayo sa karangyaan ng mga taong kasama niya kanina, wala siyang binuksang ilaw. Ang liwanag lang mula sa bintana ang tumatanglaw sa silid. Umupo siya sa isang lumang silyang kahoy, ang tanging pamana mula sa kanyang mga magulang. Mula sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang baul na kahoy. Binuksan niya ito. Sa loob, sa ibabaw ng ilang mga lumang litrato, ay isang makapal at lumang kwaderno. Ang leather na pabalat nito ay gasgas na. Ang mga pahina ay naninilaw na sa panahon. Ito ang libro ng utang ng kanyang ama. Ang listahan ng lahat ng kanyang mga pangarap, mga transaksyon,
at ang huling talaan ng kanyang kabiguan. Dahan-dahan, binuklat ni Luneta ang mga pahina. Bawat sulat kamay ng kanyang ama ay isang alaala. Ang pangalan ng mga suki sa kanilang maliit na tindahan, ang mga listahan ng mga materyales na kailangan para sa kanilang negosyo. At sa mga huling pahina, doon ito, ang kanyang daliri na bahagyang nanginginig pa rin ay huminto sa isang pangalan na paulit-ulit na nakasulat. De la Cruz. De la Cruz. De la Cruz. Sa tabi nito mga numero, mga petsa at sa pinakahuling linya, isang blangkong espasyo kung saan dapat nakalagay ang bayad. Pinagmasdan niya ang pangalan. Ang pangalan na sumira sa kanila. Ang pangalan na nagdulot sa kanyang ama ng atake sa puso dahil sa kahihiyan at pagod. Wala nang luha. Naubos na ang mga yon, maraming taon na ang nakalipas. Ang natitira na lang ay ang bigat ng isang pangako. Kinuha niya ang kanyang telepono. Simple lang ito, hindi isang mamahaling smartphone. Sa kanyang contacts, iisang pangalan lang ang nakalagay sa ilalim ng favorites. Legal. Pinindot niya ang call button. Sa unang ring pa lang, sinagot na ito. "Ma'am?" Tanong ng boses sa kabilang linya, magalang at handa. Tumingin si Luneta sa pangalang nakasulat sa kwaderno. Ang ngisi ni Marcos de la Cruz ay muling sumagi sa kanyang isipan. "It's time," sabi ni Luneta. Ang boses ay kalmado, walang emosyon at pinal. Kinabukasan, sa ika-30 palapag ng De La Cruz Tower sa Makati, ang mundo ay ibang-iba. Dito, ang hangin ay amoy mamahaling leather at brewed coffee. Ang katahimikan ay binabasag lamang ng mahinang pag-click ng mga keyboard at ng boses ni Marcos de la Cruz. "Gentlemen, the Solara Project is not just another development. It's a game changer," anunsyo niya, habang itinuturo ang isang kumikinang na architectural model sa gitna ng boardroom. "Within 5 years, this will be the new center of commerce in the South." Ang kanyang ama, si Don Ricardo, na nakaupo sa dulo ng mesa, ay tumango ng dahan-dahan. Mayroong kaunting pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "The projections are very aggressive, Marcos. Sigurado ba tayong kaya ng cash flow natin to?" Ngumisi si Marcos. Ang alaala ng babaeng nakabestida sa party kagabi ay sumagi sa isip niya bilang isang nakakatawang biro. Ganoon kadali para sa kanya na makalimot. "Dad, we have to be aggressive. Fortune favors the bold. The loans are approved. The pipeline is set. Everything is under control." "Masyadong malaki ang utang na yan, anak. Isang maling galaw lang." "Relax, Dad." Putol ni Marcos sa sasabihin ng ama, may halong inip sa boses. "I handle it. Ako ang bahala." Kasabay ng pagyayabang na yon, sa kabilang dulo ng lungsod, bumaba si Luneta mula sa isang maingay na jeepney. Ang marangyang amoy ng kape ay napalitan ng pamilyar na amoy ng tondo, pinaghalong amoy ng inihaw na isda, sariwang pandesal, at ng alikabok ng kalsada. Bawat kanto, bawat eskinita ay isang alaala. Dito siya natutong magbisikleta. Doon ang simbahan kung saan sila nagsisimba tuwing linggo. At sa dulo ng kalye, ang isang maliit na karinderya na may kupas na signboard, Nelia's Eatery. Pagpasok ni Luneta, sinalubong siya ng amoy ng bagong saing na kanin at adobong kumukulo. Isang babaeng may edad na, si Aling Nelia, ang lumingon mula sa kusina. Ang mga kunot sa mukha nito ay tila nawala nang makita siya. "Luneta, anak, napadalaw ka," sabi ni Aling Nelia. Pinunasan ang mga kamay sa kanyang apron at agad na lumapit para yakapin siya. Sa yakap na yon, naramdaman ni Luneta ang pagginhawa ng isang bagay sa loob niya na hindi niya namalayang naninikip pala. "Namiss ko po ang luto ninyo, Nay." Naupo si Luneta sa paborito niyang upuan sa sulok. Kitang-kita ni Aling Nelia ang bigat sa mga mata niya. Hindi na ito nagtanong tungkol sa party. Alam niyang may mas malalim na dahilan.
Naglagay siya ng isang platong puno ng kanin at isang mangkok ng mainit na adobo sa harap ni Luneta. "Kumain ka muna," mahinang sabi nito. Hindi napapanalo ang laban ng gutom ang puso. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Luneta na mabilis niyang pinunasan. Sa lugar na ito, sa harap ng babaeng ito na parang pangalawang ina na niya, ligtas siyang maging mahina kahit saglit. Hindi naman po ito laban para sa yaman. Nay, halos pabulong na, sabi ni Luneta pagkatapos ng ilang subo. Para po ito sa balanse, para maibalik sa tama ang mga bagay-bagay. Tumango si Aling Nelia na upo sa tapat niya. Ang katarungan ay parang pagluluto, anak. Kailangan tama ang timpla. Kapag sumobra ang asin ng galit, papait ang lahat. Tumingin ito sa malayo. Tulad ng nangyari kay Cardo. Sa pagbanggit ng pangalan, bahagyang nanigas si Luneta. Kumusta na po pala siya? Pilit niyang iniba ang usapan. Nakatanggap po ba siya ng tulong? Umiling si Aling Nelia. Wala. Hanggang ngayon, umaasa pa rin sa awa ng mga kapitbahay. Hindi na umimik si Luneta. Tinapos niya ang kanyang pagkain sa katahimikan. Ang kwento ni Cardo ay isang paalala ng pinsalang nagawa na ng mga De La Cruz bago pa man siya kumilos. Nang paalis na siya, hinawakan ni Aling Nelia ang kanyang kamay. Mag-iingat ka, anak. Sa daan na tinatahak mo madaling maligaw. Tumangulang si Luneta at umalis. Habang nasa jeep pabalik, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang maikling email mula sa kanyang legal team. Subject: Phase 1 Execution Body. Demand letter for overdue loan. Sent to DCL Ventures. Awaiting response. DCL Ventures, isang maliit na kumpanya sa ilalim ng De La Cruz Empire. Isang maliit na utang na matagal nang nakalimutan. Isang maliit na bato na siyang magsisimula ng isang malaking pagguho. Sa De La Cruz Tower, isang assistant ang pumasok sa opisina ni Marcos. May dalang sobre. "Sir, this just came in from a law firm. Demand letter po." Binuksan ito ni Marcos habang kausap pa rin sa telepono ang isang contractor. Sinulyapan niya ang pangalan ng kumpanya, DCL Ventures. Sinulyapan niya ang halaga. Napatawa siya ng malakas. "Ano to? Barya-barya?" sabi niya sa assistant habang kinukuyumos ang papel sa kanyang kamao. Itinapon niya ito sa basurahan sa ilalim ng kanyang mesa. "Sir, baka kailangan nating..." "Hayaan mo sila," putol ni Marcos. Bumalik ang atensyon sa kanyang telepono. Ngumisi siya, puno ng pagwawalang bahala. "Let them try though." Ang pagwawalang bahala ni Marcos de la Cruz ay hindi nagtagal. 2 araw, makalipas itapon ang demand letter. Ang maliit na batong inihagis ni Luneta ay nagsimulang lumikha ng mga alon. Ang DCL Ventures, dahil sa legal notice, ay biglang natagpo ang frozen ang kanilang primary account. At ang account na yon ang siyang nakatakdang maglabas ng pondo para sa pinakamahalagang supplier ng semento para sa grandiosong Solara project. "Anong ibig mong sabihin na on hold ang delivery?" Sigaw ni Marcos sa kanyang telepono. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa kanyang opisina. "I sent the payment order myself." "Yes, sir," sagot ng nanginginig na boses mula sa Finance Department. "Pero ang pondo po ay mula sa DCL Ventures. May legal hold po sa account nila. Hindi po namin magalaw." "For a measly pathetic amount? Are you kidding me?" Bulalas ni Marcos, hinahampas ang kanyang mesa. "Find another way. Gamitin niyo ang ibang pondo. I need that cement on site yesterday." Pero hindi ganoon kasimple. Ang bawat pondo ay may nakalaang paggagamitan. Ang paggalaw ng pera mula sa isang account papunta sa iba ay nangangailangan ng mga approval, ng mga papeles, isang prosesong aabutin ng ilang araw, kung hindi man linggo. Ang bawat oras na pagkaantala sa Solara Project ay katumbas ng milyon-milyong pisong pagkalugi. Ang lalaking dati kampante at mayabang
ay ngayon nagkakandara pa. Sunod-sunod ang mga tawag. Naghahanap ng solusyon sa isang problemang siya mismo ang gumawa dahil sa kanyang pagmamaliit. Sa gitna ng kaguluhang ito, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Dahan-dahang pumasok ang isang matandang lalaki, nakasuot ng kupas na polo shirt at may hawak na sombrero sa kanyang mga kamay. Payat ang pangangatawan at ang bawat guhit sa kanyang mukha ay kwento ng ilang dekada ng pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Si Mang Cardo, ang pinakamatagal at pinakatapat na construction foreman ng De La Cruz Corporation. Sir Marcos, pasensya na po sa abala. Mahinang sabi nito, ang boses ay magalang. Not now, Cardo. I'm busy. Mabilis na sagot ni Marcos, hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang computer. Pero sir, importante po sana. Tungkol po sa retirement savings ko. Doon lang lumingon si Marcos. Ang inis ay bakas na bakas sa kanyang mukha. What about it? Sinubukan ko po kasing i-withdraw sa HR kanina. Paliwanag ni Mang Cardo. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Kailangan po kasi ng asawa ko. May sakit po siya, kailangan operahan. Pero sabi po nila, may problema raw po sa liquidity. Hindi raw po mailabas ang pera. Natahimik si Marcos. Naalala niya ang email na dumaan lang sa kanya kaninang umaga tungkol sa temporary freeze on non-essential disbursements. Hindi niya ito pinansin. Sir, 40 taon ko po yung pinagtrabahuhan. Pagpapatuloy ni Mang Cardo, ang mga mata ay nagsusumamo. Bawat sahod, may bawas para doon. Pinagkatiwala ko po sa kumpanya ang lahat. Isang pagpintig ng konsensya ang naramdaman ni Marcos, ngunit agad itong natabunan ng stress mula sa Solara Project. Para sa kanya, ito ay isa na namang problema na kailangan niyang ayusin. Look, Cardo, we're just having some minor issues. Sabi niya, pilit na pinapakalma ang sarili. It's temporary. Babalik din sa normal ang lahat. Kinuha ni Mang Cardo ang isang lumang litrato mula sa kanyang pitaka. Kupas na ito at may tupi sa mga gilid. Ipinakita niya ito kay Marcos. Sa litrato, isang batang Marcos ang nakaakbay sa isang mas batang Mang Cardo, habang sa likod nila ay nakangiti ang ama ni Marcos, si Don Ricardo, sa tabi ng pundasyon ng pinakaunang building na itinayo ng kumpanya. Simula pa sa tatay mo, sir. Naglilingkod na ako. Sabi ni Mang Cardo, ang boses ay basag na. Hindi po ako humingi ng kahit anong pabor kailanman. Ngayon lang po sana. Ang tanawin na iyon, ang katapatan sa mga mata ng matanda, ang alaala ng kanyang ama, ay dapat sanang nagpalambot sa puso ni Marcos. Pero ang nakikita lang niya ay isa na namang hadlang. Bumunot si Marcos ng isang makapal na wad ng pera mula sa kanyang wallet. Inabot niya ito kay Mang Cardo. Ito, 20,000. Panggamot mo muna sa asawa mo, sabi niya. Ang tono ay parang nagtataboy. Bumalik ka na lang pag maayos na ang lahat. I have bigger problems to deal with right now. Napatitig si Mang Cardo sa pera. Tapos sa mukha ni Marcos, hindi galit ang nakita niya, kundi isang malalim na lungkot. Hindi niya kinuha ang pera. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palabas ng opisina, dala ang kanyang sombrero at ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Naiwan si Marcos, mas lalo pang nainis. Hindi niya maintindihan kung bakit parang siya pa ang masama. Sa kanyang apartment, sa kabilang panig ng magulong syudad, natanggap ni Luneta ang isang report sa kanyang tablet. Hindi ito tungkol sa Solara Project o sa stock market. Isa itong simpleng HR incident report. Binasa niya ang pangalan, Ricardo Cardo Reyes. Binasa niya ang request, full withdrawal of retirement funds. At binasa niya ang resulta, denied due to company-wide liquidity freeze. Sa ilalim may isang maikling tala. Subject is a 40-year veteran of the company. Walang nagbago sa ekspresyon ni Luneta. Nanatili siyang nakatitig sa screen, pero kung titingnan ng mabuti, may isang bagay na bahagyang nagbago.
Isang halos hindi mapansing paninigas ng kanyang panga. Isang saglit na pagkurap ng kanyang mga mata na tila may isang malamig na bagay na gumapang sa loob ng kanyang dibdib. Ang unang bitak ay lumitaw na, pero hindi lang sa pader ng imperyo ng mga De La Cruz, kundi pati na rin sa pader na itinayo niya sa paligid ng sarili niyang puso. Ang pangalan ni Mang Cardo ay hindi na umalis sa isipan ni Luneta. Sa loob ng 2 gabi, hindi siya makatulog ng mahimbing. Ang imahe ng HR report sa kanyang tablet, ang pangalan, ang 40 taon ng serbisyo, at ang salitang denied ay paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Dati, ang bawat hakbang ng kanyang plano ay nagbibigay sa kanya ng isang malamig na kasiyahan. Ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay ang lasa ng abo sa kanyang bibig. Hindi na niya natiis. Kinailangan niyang makahinga. Muli siyang bumalik sa tondo, sa karinderya ni Aling Nelia. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naghahanap ng paboritong adobo. Naghahanap siya ng kasagutan o marahil ng kapatawaran. Naabutan niya si Aling Nelia na nag-aayos ng mga mesa. Nang makita siya, hindi ito ngumiti tulad ng dati. May lungkot at pag-aalala sa mga mata nito. Alam ko na ang nangyari kay Cardo, sabi ni Luneta. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Umupo si Aling Nelia. Mabigat ang pagbuntong hininga. Ang buong barangay, yan ang pinag-uusapan. Mabuting tao si Cardo, Luneta. Ang asawa niya, si Aling Puring, kailangan ng gamot. Ang perang pinagkatiwala niya sa mga De La Cruz, ang tanging pag-asa nila. Hindi ko naman po ginusto na mangyari iyon, mahinang depensa ni Luneta. Sila ang may kasalanan. Sila ang nag-abuso sa tiwala niya. Tinitigan siya ni Aling Nelia. Ang mga mata nito ay matalas at puno ng karunungan ng isang taong marami nang nakita sa buhay. Anak, kapag nagtanim ka ng apoy para sunugin ang bahay ng kaaway mo, hindi mo pwedeng sabihin sa mga kapitbahay na pasensya na, nadamay lang kayo. Ang tanong dito, Luneta, sa tingin mo ba, yan ang hustisya na gugustuhin ng tatay mo? Yung mananalo ka, pero may mga taong tulad ni Cardo na matatalo? Ang tanong na yon ay parang sampal. Walang naisagot si Luneta. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya ang sagot. Ang kanyang ama ay isang taong may prinsipyo. Lalaban siya para sa tama, pero hinding-hindi siya mananakit ng inosente. Kailangan ko pong tapusin ang nasimulan ko, Nay. Sabi niya, pilit na pinatatatag ang sarili. O kailangan mo lang manalo? Sagot ni Aling Nelia, ang boses ay malumanay, ngunit tumatagos. Magkaiba yon. Umalis si Luneta sa karinderya na mas mabigat ang kalooban kaysa noong dumating siya. Ang mga salita ni Aling Nelia ay umuukil-kil sa kanyang isipan. Kinagabihan, gumawa siya ng isang bagay na wala sa plano. Nag-withdraw siya ng malaking halaga mula sa sarili niyang ipon. Inilagay niya ang mga bagong-bago at malulutong na 1,000 piso sa isang simpleng brown envelope. Walang sulat, walang pangalan. Sa dilim ng gabi, nag-abang siya sa tapat ng maliit na bahay ni Mang Cardo. Nang masigurado niyang walang nakakakita, mabilis niyang isinilid ang sobre sa siwang sa ilalim ng kanilang pinto. Habang papalayo, narinig niya ang pagbukas ng pinto at ang gulat na sigaw ni Aling Puring. Hindi lumingon si Luneta. Ang ginawa niya ay hindi solusyon. Isa iyong desperadong pagtatangka na patahimikin ang sarili niyang konsensya. Samantala, sa De La Cruz Tower, ang desperasyon ay may ibang anyo. Si Marcos, na naiipit na sa pagkaantala ng Solara Project at sa mga tumatawag na bangko, ay nagpatawag ng emergency meeting. "We're bleeding money! I need a solution now!" Sigaw niya sa kanyang finance team. "Sir, our short-term credit lines are maxed out." Paliwanag ng kanyang CFO. Ang tanging paraan para makakuha ng mabilis na cash ay kung ililiquidate natin ang ilan sa ating long-term assets. Pero sir, that's a very risky move.
It will weaken our company's foundation. I don't care about risky. Giit ni Marcos, ang pagod at pride ay nagahalo sa kanyang boses. I care about winning. Do it. Sell the stocks from the Prime Holdings portfolio. Get me the cash. Now. Nagkatinginan ang mga miyembro ng finance team, bakas sa kanilang mga mukha ang pag-aalala. Ang Prime Holdings portfolio ay ang pinaka-stable at pinakamatandang investment ng kumpanya. Ang pundasyon na binuo pa ng lolo ni Marcos. Ang paggalaw nito ay parang pagtanggal ng isang haligi sa sarili nilang gusali. Pero wala silang nagawa, kundi sumunod. Hindi alam ni Marcos na ang bawat galaw niya ay minamanmanan. Nasa apartment si Luneta, nakatingin sa labas ng bintana. Nang tumunog ang kanyang telepono, isang secure na tawag mula sa pinuno ng kanyang legal team. Ma'am, sabi ng boses, kalmado ngunit may diin. Marcos de la Cruz just made a move, a foolish one. He sold off a significant portion of their Prime Holdings portfolio to cover his short-term losses. Natahimik si Luneta. This is it, ma'am. Pagpapatuloy ng abogado. Ito na ang butas na hinihintay natin. He just exposed the company's core assets. Sa isang galaw, kaya na nating i-trigger ang isang hostile takeover clause mula sa isa sa kanilang mga major creditors. We can end this. We can end them now. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mabigat. Ma'am? Nakatayo si Luneta sa dilim, hawak ang telepono. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Mang Cardo. Naririnig niya ang mga salita ni Aling Nelia. At sa kanyang harapan, ang isang pagkakataon para tapusin ang lahat. Ang bigat ng korona ng kapangyarihan ay hindi kailanman naging ganito kabigat. We just need your go signal, sabi ng abogado. Ang buong gabi ay tila naghihintay sa kanyang sagot. Sa katahimikan ng kanyang apartment, hinawakan ni Luneta ang telepono. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang mga salita ni Aling Nelia ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi mo pwedeng sabihin sa mga kapitbahay na pasensya na, nadamay lang kayo. Ngunit kasabay nito, ang alaala ng kanyang amang nakaluhod na nagmamakaawa para sa isang bagay na sa kanila naman. Hindi ito para kay Mang Cardo. Hindi rin ito laban kay Marcos. Ito ay laban sa isang sistema na paulit-ulit na yumuyurak sa mga maliliit. Ang tanging paraan para itigil ito ay ang pagbuwal sa pundasyon nito. Huminga siya ng malalim. Ang pag-aalinlangan sa kanyang puso ay napalitan ng isang malamig at matibay na kapasyahan. Gawin ninyo, sabi niya sa telepono. Ang boses ay pinal at walang bakas ng emosyon. Proceed! At sa isang iglap, nagsimula ang pagguho. Ang desisyon ni Marcos na galawin ang Prime Holdings portfolio ang naging susi. Ito ang dugo sa tubig na nakaamoy sa mga pating. Ang creditor na may hawak ng hostile takeover clause, isang creditor na matagal nang nasa ilalim ng impluensya ng Aurora Holdings, ay agad na kumilos. Sa isang legal na maniobra, lahat ng assets ng De La Cruz Corporation ay sabay-sabay na na-freeze. Hindi pa ito alam ni Marcos. Noong gabing iyon, para patunayan sa kanyang sarili at sa mundo na kontrolado pa niya ang lahat, inimbitahan niya ang kanyang mga kaibigan para maghapunan sa isang pinakamamahaling restaurant sa BGC. It's just a small cash flow problem. Pagyayabang niya habang nagbubuhos ng mamahaling alak sa kanilang mga baso. Next week, everything will be back to normal. In fact, I'm thinking of expanding the Solara project. Ang mga kaibigan niya ay tumatango, ngunit ang kanilang mga ngiti ay hindi umaabot sa kanilang mga mata. Ang balita sa mundo ng negosyo ay mabilis kumalat. Nang dumating ang bill, kinuha ito ni Marcos nang may kumpiyansa. Inilabas niya ang kanyang itim na credit card, ang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Charge it to me, sabi niya sa waiter. Bumalik ang waiter pagkaraan ng ilang sandali. Ang mukha ay balisa. Yumuko ito at bumulong, Sir, I'm very sorry po. The card was declined.
Natawa si Marcos. Impossible, try it again. Sinubukan muli ng waiter. Pareho pa rin ang resulta. Decline po talaga, sir. Baka gusto niyo pong subukan ng ibang card? Ang tawanan sa kanilang mesa ay humina at napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ramdam ni Marcos ang pag-init ng kanyang pisngi. Inilabas niya ang isa pang card. Declined. At isa pa. Declined. Ang mga kaibigan niya ay nag-iwasan ng tingin. Biglang naging abala sa kanilang mga telepono. Ang isa ay tumayo. Pare, I have to go. Emergency sa bahay. Sunod-sunod silang nag-alisan. Bawat isa ay may palusot. Hanggang sa naiwan siyang mag-isa sa mesang puno ng mamahaling pagkain na hindi niya kayang bayaran. Ang dating tinitingala na si Marcos de la Cruz ay kinailangang tumawag sa kanyang ama para lang mabayaran ang bill ng hapunan. Iyon ang simula ng kanyang pagbagsak sa kahihiyan. Kinabukasan, ang balita ay nasa lahat na ng business columns. De la Cruz Empire, on the brink of collapse. Sinubukan niyang tawagan ang mga taong dati hindi makatanggi sa kanya. Ang mga politiko, mga kapwa negosyante, mga bangkero. Ngunit ang mga tawag niya ay hindi na sinasagot. Sa desperasyon, tinawagan niya si Miguel, ang itinuturing niyang matalik na kaibigan mula pagkabata. Ang taong pinautang niya noon para makapagsimula ng sariling negosyo. Nagring ito ng ilang beses at pagkatapos, diretso sa voicemail. Hindi man lang nito magawang kausapin siya. Ang katahimikang yon, ang pag-iwas na yon, ay mas masakit kaysa sa anumang salitang hindi. Ang stress ay naging masyadong mabigat para kay Don Ricardo. Isang hapon, natagpuan na lang siyang walang malay sa kanyang study. Atake sa puso. Isinugod siya sa ospital at ang pamilyang dati laman ng society pages ay ngayoy laman ng mga bulong-bulungan sa emergency room. Pagod at gulong-gulo ang isip, umuwi si Marcos sa kanilang mansyon sa Forbes Park. Ang lugar na dati simbolo ng kanilang tagumpay. Pero pagdating niya, may kakaiba. May dalawang security guard ng bangko na nakatayo sa labas ng kanilang gate. At nakapaskil sa naglalakihang bakal na tarangkahan, isang malaking papel, isang opisyal na dokumento. Lumapit siya, nanginginig ang mga kamay. Binasa niya ang mga salitang nakasulat sa itaas. Writ of foreclosure. Ang mga pader na akala niya'y matibay ay gumuho na. Ang lahat ay nawala. Ang mansyon sa Forbes Park ay mabilis na napalitan ng isang 2-bedroom apartment sa isang maingay na lugar sa Pasig. Ang dating amoy ng floor wax at imported air freshener ay napalitan ng amoy ng lumang kahoy at ng luto ng kapitbahay na tumatagos sa manipis na pader. Dito, ang tanging maririnig ni Marcos ay ang pag-iyak ng kanyang ina sa gabi at ang walang tigil na pag-ubo ng kanyang ama na pinayagang umuwi mula sa ospital ngunit tuluyan ng pinanghinaan ng loob. Sa unang linggo, sinubukan pa ni Marcos na kumapit sa dating sarili. Suot ang isa sa mga natitira niyang branded na damit. Sinubukan niyang tawagan ang mga dati niyang koneksyon para maghanap ng trabaho. Ngunit ang pangalang De La Cruz ay isa na ngayong lason sa mundo ng negosyo. Walang gustong madikit sa kanila. I'm sorry, Mr. De La Cruz. The position has just been filled. Sabi ng isang HR manager sa telepono. Ang boses ay halatang nagsisinungaling. Wala kaming opening para sa'yo. Sabi naman ng isa, diretsahan at walang pakundangan. Pagkatapos ng 12-dosenang pagtanggi, naupo siya sa kanilang maliit na sala. Ang huling hibla ng kanyang yabang ay naputol na. Ang pera nila ay paubos na. Kailangan na ng gamot ng kanyang ama. Kailangan na nilang kumain. Walang pagpipilian. Nilunok niya ang lahat ng kanyang pride. Kinabukasan, sumama siya sa isang grupo ng mga lalaking nag-aabang sa labas ng isang construction site. Umaasang makakuha ng trabaho para sa araw na yon. Pangalan? Tanong ng matabang foreman. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Napapansin ang kanyang maputing balat at malambot na mga kamay.
Marcos, marunong ka bang magbuhat? Maghalo ng semento? Opo, pilit na sagot ni Marcos. Kahit kailanman ay hindi pa niya nagagawa ang mga iyon. Ironic, naisip niya. Ang construction site na ito ay isa sa mga maliliit na proyekto na minsan niyang tiningnan sa papel at itinuring na barya-barya lamang. Ngayon, dito siya mamamalimos ng trabaho. Sige, pasok, sabi ng foreman. Walang sir dito. Ang tawag sa kin, foreman. Ang tawag sa'yo baguhan. Maliwanag? Tumango si Marcos. Pumasok siya sa site at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding sikat ng araw na walang pumoprotekta. Ang unang araw niya ay isang purong impyerno. Ang pala ay tila may sariling bigat na humihila sa kanya pababa. Ang pagbubuhat ng sako ng semento ay nag-iwan ng mga gasgas sa kanyang balikat. Ang init ng araw ay tumutusok sa kanyang balat at ang pawis ay dumadaloy sa kanyang mga mata na parang asido. Ang mga kasamahan niya ay nagtatawanan. Tinatawag siyang senyorito. Bawat tawa nila ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Hoy baguhan! Bilisan mo dyan! Hindi ka binabayaran para magmuni-muni. Sigaw ng foreman. Sa oras ng tanghalian, umupo siyang mag-isa sa isang sulok. Binubuksan ng baon na inihanda ng kanyang ina. 2 pirasong pandesal at isang itlog na nilaga. Habang pinapanood niya ang ibang mga trabahador na masayang nagsasalo sa kanilang mga pagkain, naramdaman niya ang isang matinding kalungkutan. Dati, ang tanghalian para sa kanya ay steak at red wine. Ngayon, ang pandesal ay parang bato sa kanyang lalamunan. Bawat kalamnan sa kanyang katawan ay sumisigaw. Bawat paghinga ay mabigat. Pero nagpatuloy siya. Dahil sa tuwing naiisip niyang sumuko, nakikita niya ang mukha ng kanyang nagkakasakit na ama at ang mga mata ng kanyang ina na puno ng pag-aalala. 5:00 ng hapon, nang tumunog ang sirena para sa uwian, halos hindi na siya makatayo. Nanginginig ang kanyang mga binti. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lang sa pagpirma ng mga tseke, ay ngayoy puno ng paltos at sugat. Tinanggap niya ang kanyang sahod para sa araw na yon. Ilang pirasong daan-daang piso na lukot at amoy pawis. Paglabas niya ng site, ang una niyang ginawa ay bumili ng isang bote ng tubig mula sa isang tindahan sa kanto gamit ang ilang pirasong barya. Naupo siya sa gilid ng kalsada, sa gitna ng alikabok at usok. Binuksan niya ang bote at ininom ito ng isang lagukan. Ang malamig na tubig na dumaloy sa kanyang tuyong lalamunan ay ang pinakamasarap na bagay na natikman niya sa buong buhay niya. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng pagod at sakit, may isang bagay siyang naunawaan. Ang halaga ng isang bote ng tubig, ang halaga ng isang araw ng trabaho, ang halaga ng mga bagay na dati binabaliwala niya lang. Habang naglalakad pa uwi, dala ang bigat ng kanyang katawan at ng kanyang mga realisasyon, biglang umikot ang kanyang paningin. Ang ingay ng mga sasakyan ay humina. Ang mga ilaw ng poste ay naging mga naglalakihang bituin. At pagkatapos, ang lahat ay naging itim. Bumagsak siya sa semento. May narinig siyang mga sigaw. Naramdaman niya ang paglapit ng mga yabag. Isang kamay ang marahang umalog sa kanyang balikat. Hiho, ayos ka lang? Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata. Isang malabong mukha ang nakatingin sa kanya, puno ng pag-aalala. Isang pamilyar na mukha. Nang luminaw ang kanyang paningin, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ang taong nakaluhod sa tabi niya na nag-aalok ng tulong ay si Mang Cardo. Ang unang naramdaman ni Marcos ay hiya. Nakatayo si Mang Cardo sa harap niya. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Ito ang taong winasak niya ang ipon. Ito ang taong halos ipinagtabuyan niya palabas ng kanyang opisina. At ngayon, ito ang taong tumutulong sa kanya habang nakahandusay siya sa maruming semento. Hiho, gutom ka lang siguro, sabi ni Mang Cardo.
Ang boses ay mahinahon. Tinulungan niya si Marcos na makaupo sa gilid ng kalsada. Halika, may alam akong malapit na kainan. Ako na ang bahala. Sinubukan ni Marcos na tumanggi, ngunit wala siyang lakas. Ang kahihiyan niya ay natalo ng matinding gutom at pagod. Inalalayan siya ni Mang Cardo at naglakad sila ng dahan-dahan sa isang eskinita. Ang dinalhan sa kanya ni Mang Cardo ay isang maliit na karinderya na may kupas na signboard, Nelia's Eatery. Sa loob, simple lang ang lahat. Ilang mga mesang kahoy, mga plastic na upuan, at isang glass display kung saan nakahilera ang mga lutong ulam na mukhang masarap at bagong luto. Pamilyar ang lugar, ngunit hindi maalala ni Marcos kung saan niya ito nakita. Pinaupo siya ni Mang Cardo sa isang mesa. Ano ang gusto mo? Masarap ang adobo nila dito. Kahit ano na lang po. Mahinang sagot ni Marcos. Nakayuko pa rin. Ayaw magtama ang kanilang mga mata. Umorder si Mang Cardo ng 2 order ng adobo with rice at 2 baso ng malamig na tubig. Habang hinihintay ang pagkain, ibinahagi niya ang kanyang kwento. Yung asawa ko, si Puring, medyo gumaganda na ang kalagayan niya. Sabi niya, may ngiti sa kanyang mga labi. May isang anghel na nag-iwan ng sobre sa pinto namin. Sapat para sa mga gamot at pambayad sa doktor. Utang na loob namin sa kung sino man iyon. Nakinig lang si Marcos. Ang kwento ni Mang Cardo ay isa na namang dagok sa kanyang konsensya. Nang dumating ang pagkain, halos hindi na niya hinintay na lumamig. Gutom na gutom, sinubo niya ang kanin at adobo. Ang simple at lutong bahay na lasa niyon ay parang pagkain mula sa langit. Sa bawat subo, tila nanunumbalik ang kanyang lakas. Hindi nila alam, sa isang mesa sa pinakasulok ng karinderya, na bahagyang natatakpan ng isang halaman, ay may isa pang kumakain. Si Luneta Soriano. Ito ang kanyang santuwaryo. Ang lugar kung saan siya bumabalik para maalala kung sino siya at kung saan siya nanggaling. Ngunit nang makita niyang pumasok si Mang Cardo, kasama ang isang lalaking payat, maitim, at halatang pagod na pagod, kinailangan niyang magtago sa likod ng menu. At nang mamukhaan niya kung sino ito, halos mabitawan niya ang kanyang baso. Si Marcos de la Cruz. Narito siya, sa kanyang lugar. Kumakain ng adobong luto ni Aling Nelia. Ang dating prinsipe ng Makati ay ngayoy mukhang ordinaryong construction worker. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng maruming t-shirt. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng isang pagod na katahimikan. Pinanood siya ni Luneta mula sa malayo. Pinanood niya itong kumain na para bang ito ang una niyang disenteng pagkain sa loob ng maraming araw. Nakita niya ang paraan ng pag-inom nito ng tubig. Nakita niya ang mga paltos sa kamay nito nang kunin nito ang baso. Walang kasiyahan, walang pakiramdam ng tagumpay. Ang tanging naramdaman ni Luneta ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na pilit niyang nilalabanan. Awa. Nakita niya ang dating halimaw bilang isang taong nagugutom lang. Nagmamadali si Marcos na ubusin ang kanyang pagkain. Nang matapos, tumayo siya, nahihiya. Mang Cardo, salamat po. Babayaran ko po kayo kapag... Huwag mo nang isipin yon, putol ni Mang Cardo. Ang mahalaga, kumain ka, magpalakas ka. Habang papalabas na sila, lumingon si Marcos kay Aling Nelia na nasa counter. Nasanay siyang hindi pinapansin ang mga maliliit na tao. Pero ngayon, may kakaiba. May utang na loob siyang naramdaman. Salamat po sa pagkain, Nay, sabi niya. Ang boses ay sinsero at magalang. Masarap po. Ang salitang Nay ay tumama kay Luneta na parang kidlat. Ito ang tawag niya kay Aling Nelia. Ito ang tawag niya sa sarili niyang ina. Ang salitang iyon na binigkas ng lalaking sumira sa kanyang pamilya ay nagdulot ng isang matinding kirot sa kanyang puso. Napatigil siya sa may pintuan, hindi makagalaw.
Bago pa man makabayad si Mang Cardo, lumapit si Luneta sa counter. Nakatalikod sa kanila. Inabutan niya ng 2,500 piso si Aling Nelia. "Bayad ko po," sabi niya. Sapat na malakas para marinig. "At bayad na rin po yung sa kanila." Nagulat si Aling Nelia, ngunit tumangulang. Naiintindihan ang lahat sa isang tingin. Mabilis na lumabas ng karinderya si Luneta, hindi na lumingon pa. Ayaw niyang makita nila siya. Ayaw niyang harapin ang komplikadong emosyon na bumabalot sa kanya. Nang magbabayad na si Mang Cardo, pinigilan siya ni Aling Nelia. "Bayad na ka, Taytay. May mabuting loob na nagbayad para sa inyo." Nagtataka man, nagpasalamat na lang si Mang Cardo. Lumabas sila ni Marcos. Hindi alam na ang babaeng dahilan ng kanilang paghihirap ay siya ring babaeng nagbayad para sa kanilang hapunan. Ang pagtatagpo sa karinderya ay nag-iwan ng lamat sa determinasyon ni Luneta. Ang imahe ni Marcos, pagod, payat at mapagkumbaba, ay isang multo na sumusunod sa kanya. Mas madaling kalabanin ang isang halimaw, ngunit paano mo lalabanan ang isang taong nagsisimula ng maging tao? Habang si Luneta ay abala sa pakikipaglaban sa sarili niyang konsensya, may isa namang taong abala sa paghahanap ng katotohanan. Si Jessica Jess Vargas ay isang batang-batang investigative journalist, gutom sa isang malaking kwento. Ang biglaan at misteryosong pagbagsak ng De La Cruz Empire ay hindi isang ordinaryong business failure para sa kanya. Amoy isda. Masyadong mabilis, masyadong malinis. Tila may isang ghost in the machine, isang hindi nakikitang kamay na gumagalaw sa mga piyesa. Sinimulan niya ang kanyang investigasyon sa mga papeles. Sinundan niya ang trail ng pera. At lahat ng yun ay humantong sa iisang pader. Isang listahan ng mga shell corporations na bumili ng mga utang ng De La Cruz. Mga kumpanyang walang opisina, walang empleyado. Ngunit nang hukayin niya ng mas malalim, nakita niya ang isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw sa mga board directorship ng mga ito. Aurora Holdings, isang pribadong equity fund na napaka-low profile, walang website, walang press releases, tila isang multo sa mundo ng korporasyon. Ngunit ayon sa kanyang source sa SEC, ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang pondo sa bansa na may hawak na interes sa napakaraming kumpanya. "Parang multo, Jess," sabi ng kanyang source sa telepono. "Nandyan sila, pero hindi mo sila nakikita." Samantala, sa construction site, ang buhay para kay Marcos ay nagpapatuloy. Araw-araw, ang kanyang mga kamay ay lalong kumakapal at tumitigas. Ang kanyang balat ay lalong umiitim. Ngunit habang ang kanyang katawan ay napapagod, ang kanyang isipan naman ay tila unang beses na nagigising. Sa mga oras ng pahinga, nakikinig siya sa kwento ng mga kasamahan niya. Mga kwento ng pangarap at kabiguan. Si Mang Domeng na 10 taon nang nangungupahan at umaasang makabili ng sariling bahay. Si Lito na nag-iipon para sa pag-aaral ng kanyang anak. Isang hapon, habang nagkakape, naglakas loob siyang magtanong kay Mang Cardo. "Mang Cardo, yung dati po nating kumpanya, masama po ba talaga ang trato namin sa inyo?" Tumingin si Mang Cardo sa malayo, nag-iisip. "Hindi naman sa masama, Hijo. Ang tatay mo, mabuti siyang tao nung nagsisimula pa lang. Pero habang lumalaki ang kumpanya, parang nakakalimot. May mga pangako na hindi natutupad. May mga bonus na laging next time na lang. Ang isang trabahador, Marcos, ang tanging puhunan niya ay ang kanyang lakas at ang kanyang tiwala sa amo niya. Kapag nawala yung tiwala, wala nang natitira." Isang kasamahan nila ang sumabat. "Nako, naalala ko pa yung kwento ng bayaw ko. May maliit silang hardware store dati. Supplier ng De La Cruz. Pinalaki ng kumpanya nyo ang order sa kanila. Napilitan silang umutang sa bangko para lang mapunuan. Tapos isang araw, bigla na lang kayong hindi nagbayad. Ayon bangkarote. Nagkasakit sa puso yung bayaw ko." Nanlamig si Marcos. Ang kwento ay tila isang pamilyar na multo.
Anong pangalan ng bayaw nyo? Tanong niya. Lando. Lando Soriano. Ang pangalan ay parang dagitab na gumapang sa buong katawan ni Marcos. Soriano. Iyon ang apelyido ng babae sa party. Ang babaeng ininsulto niya. Patay na siya. Dagdag pa ng lalaki, hindi na mamalayan ang epekto ng kanyang mga salita. Kawawa nga yung naiwan niyang anak na babae. Matalino pa naman iyon. Napatulala si Marcos, pinagdugtong-dugtong ang lahat sa kanyang isipan. Ang babae sa party, ang apelyido, ang biglaang pag-atake sa kanilang kumpanya. Hindi ito nagkataon lang. Habang nangyayari ito, si Jessica Vargas ay nasa Tondo. Isang lumang business permit mula sa City Hall ang nagbigay sa kanya ng huling kilalang address ng Lando Soriano Hardware. Ang address ay nagturo sa kanya sa isang pamilyar na lugar, ang kanto kung nasaan ang Nelia's Eatery. Pumasok si Jess sa karinderya. Ang kanyang reporter's instinct ay kumakalabog. Nagpanggap siyang customer at umorder ng pagkain. Naghintay siya ng tamang tiyempo. Nang medyo wala ng tao, lumapit siya sa counter kung nasaan si Aling Nelia. Nay, magandang hapon po. Magalang niyang bati. Magandang hapon din, Ineng. Sagot ni Aling Nelia na nagpupunas ng mga baso. Inilabas ni Jess ang kanyang ID. Journalist po ako. Nay, may iniimbestigahan lang po akong lumang kaso. Baka po may kilala kayo. Ipinakita niya ang isang lumang litrato na nakuha niya mula sa mga corporate archives, ang litrato ng original board of directors ng Aurora Holdings, isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng Amerikana. At sa gitna nila, isang batang-batang babae na may seryosong mukha at matatalim na mata. Pamilyar po ba kayo sa pangalang Luneta Soriano? Ang pagpupunas ni Aling Nelia ay biglang huminto. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala. Tumingin siya kay Jess at sa isang iglap, ang mabait na may-ari ng karinderya ay napalitan ng isang babaeng nagbabantay ng isang napakatagal ng lihim. Ang katahimikan sa loob ng karinderya ay tila isang makapal na kumot. Tinitigan ni Aling Nelia ang ID ni Jessica. Pagkatapos ay ang litrato at sa huli, ang mga mata ng batang reporter. Nakita niya ang determinasyon doon. Ngumiti si Aling Nelia, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Soriano, naku Ineng, napakaraming Soriano dito sa Tondo. Pasensya ka na, hindi ko yata kilala yang hinahanap mo. Ibinaba niya ang baso na pinupunasan at kumuha ng iba. Gusto mo pa ba ng kanin? Ang biglaang pag-iwas sa usapan ay mas lalong nagpatibay sa hinala ni Jessica. Alam niyang may tinatago ang matanda, ngunit alam din niyang hindi niya ito mapipilit. Nagpasalamat na lang siya at umalis, ngunit habang naglalakad palayo, itinala niya sa kanyang isipan, Nelia's Eatery, Ground Zero. Pagkaalis ni Jessica, nanginginig na kinuha ni Aling Nelia ang kanyang lumang telepono. Nagdial siya ng isang numerong kabisado niya. Luneta, sabi niya, walang paligoy-ligoy. May naghahanap sa'yo, isang reporter, alam niya ang pangalan mo. Sa kabilang linya, sa loob ng isang minimalist at tahimik na opisina na walang nakakaalam na sa kanya, napatigil si Luneta. Ang balita ay hindi na niya ikinagulat. Alam niyang darating din ang araw na ito. Ang mga anino ay hindi nananatiling anino magpakailanman. Salamat sa tawag, Nay. Sabi niya, ang boses ay kalmado. Ako na po ang bahala. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa malaking bintana ng kanyang opisina. Tanaw ang buong lungsod ng Makati. Ang gubat na bato kung saan minsan siyang naging isang kordero at ngayoy isa ng leon. Alam niyang tapos na ang pagtatago. Hindi na niya kayang kontrolin ang kwento mula sa dilim. Kailangan na niyang lumabas sa liwanag at may isang tao siyang kailangang harapin bago pa man malaman ng buong mundo. Sa construction site, gulong-gulo pa rin ang isip ni Marcos. Lando Soriano, Luneta Soriano. Hindi pwedeng nagkataon lang.
Ang galit na nakita niya sa mga mata ng babae sa party, hindi iyon simpleng galit sa isang estranghero. Iyon ay galit na inipon sa loob ng maraming taon. Nang araw na yon, pagkatapos ng trabaho, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang unknown number. Mr. De La Cruz, I need to speak with you. Meet me at Rizal Park by the fountain tomorrow at 5 p.m. Come alone. Walang pangalan. Ngunit alam niya kung sino ito. Kinabahan siya. Ngunit alam din niyang kailangan niya itong harapin. Kinabukasan, naroon siya. Maaga pa ng 10 minuto. Nakaupo sa isang bench, suot ang pinakamalinis niyang damit pantrabaho. Pinagmamasdan niya ang mga pamilyang naglalakad, ang mga batang naghahabulan. Isang mundong dati hindi niya pinapansin. Eksaktong 5:00, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa di kalayuan. Bumukas ang pinto sa likuran at mula doon, lumabas ang isang babae. Hindi na ito ang babaeng nakita niya sa karinderya. Hindi rin ito ang babaeng nakasimpleng bestida sa party. Ang babaeng naglalakad palapit sa kanya ay nakasuot ng isang eleganteng corporate attire. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng pulido. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat at kumpiyansa. Ito ay si Luneta Soriano, oo. Ngunit ito rin ay isang taong hindi pa niya nakikilala. Isang reyna sa sarili niyang kaharian. Hindi agad nakilala ni Marcos kung hindi dahil sa mga matang yon. Ang mga matang hindi niya makalimutan. Puno ng galit, oo. Ngunit ngayon, mayroon ding lungkot. Tumayo siya habang papalapit si Luneta. Tumigil ito ilang talampakan mula sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, tanging ang tunog lang ng fontaine at ng malayong trapiko ang maririnig. "Kumusta, Mr. De La Cruz?" sabi ni Luneta. Ang boses ay malamig at formal. Si Marcos, na minsan ay hindi nauubusan ng sasabihin, ay natulala. Ang dila niya ay tila na manhid. Ang lahat ng tanong sa kanyang isipan ay naglaho. Napalitan ng isang nakakabinging katotohanan. Bak? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Halos isang pabulong. Bakit ganito? Bakit kami? Bakit ikaw? Hindi sumagot si Luneta. Sa halip, may kinuha siya mula sa kanyang mamahaling leather bag. Isang luma at gasgas na bagay na tila hindi na babagay sa kanyang itsura. Ang lumang kwaderno ng kanyang ama. Dahan-dahan siyang lumapit sa bench na inuupuan ni Marcos kanina at ipinatong ito doon. "Buklatin mo," utos niya. Ang boses ay walang emosyon, ngunit ang diin ay mabigat. Nandyan ang sagot. Nakatitig si Marcos sa kwaderno. Ang lumang bagay na yon ay tila isang baul ng Pandora, puno ng mga sagot na natatakot siyang malaman. Nanginginig ang mga kamay ni Marcos habang inaabot ang kwaderno. Ang bigat nito ay hindi lang bigat ng papel. Ito ang bigat ng isang buhay na nasira. Binuklat niya ang unang pahina. Ang sulat kamay ni Lando Soriano ay malinis at puno ng pag-asa. Mga listahan ng materyales, mga pangalan ng customer, mga pangarap na nakasulat sa tinta. Habang lumilipat siya sa mga susunod na pahina, ang sulat kamay ay unti-unting nagbabago, nagiging apurado, nagiging magulo, at paulit-ulit, nakikita niya ang pangalan ng kanilang kumpanya. De La Cruz. De La Cruz, mga order na lumalaki, mga pangakong napapako, at sa mga huling pahina, halos hindi na ito mabasa. Mga numero na binura, mga kalkulasyon na puno ng desperasyon. At sa pinakahuling pahina, isang pangungusap lang ang nakasulat. Tila isinulat ng isang kamay na pagod na sa pakikipaglaban. Diyos na po ang bahala. Sa ibaba nito, isang tuyong mantsa. Alam ni Marcos, kahit hindi niya nakita, na iyon ay isang luha. Isinara niya ang kwaderno. Ang lahat ng galit at pagtataka sa kanyang puso ay nawala. Napalitan ito ng isang damdamin na mas mabigat at mas malalim. Ang bigat ng katotohanan. Naintindihan na niya ang lahat. Ang pagbagsak ng kanilang imperyo
ay hindi lang isang business transaction. Ito ay isang pagtutuos, isang pagbawi sa isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Tumingala siya kay Luneta. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na isang kaaway. Isa siyang salamin. Salamin na nagpapakita ng lahat ng kasalanan ng kanilang pamilya. Walang pagmamalaki, walang pagdadahilan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Marcos de la Cruz ay nagsalita nang walang anumang maskara. Patawad, sabi niya. Ang boses ay basag at puno ng isang emosyon na bago sa kanya, ang tunay na pagsisisi. Patawad. Hindi para sa pera, hindi para sa kumpanya, kundi para sa tatay mo, para sa ginawa ng pamilya ko. Patawad. Itinungo niya ang kanyang ulo, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa bigat ng kahihiyang nararamdaman niya. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata ni Luneta. Nakatayo lang si Luneta, pinapanood siya. Hinihintay niya ang sandaling ito sa halos buong buhay niya. Inakala niyang sa sandaling ito, mararamdaman niya ang tagumpay, ang kasiyahan. Ngunit habang tinitingnan niya ang lalaking nakayuko sa harap niya, ang dating prinsipe na ngayoy isang ordinaryong taong humihingi ng tawad. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na pagod. Ang galit na nag-aapoy sa kanyang puso sa loob ng maraming taon ay tila biglang naubusan ng gatong. Ang bigat na pasan-pasan niya ay unti-unting gumaan. Hindi na maibabalik ng pera ang buhay ng tatay ko, mahinang sabi ni Luneta. Ang boses ay hindi na malamig, kundi malungkot na lang. At hindi na rin maibabalik ng paghihiganti ang mga taon na nawala. Pero ang pagpapatawad, huminto siya saglit, tila pinapakiramdaman ang sariling mga salita. Siguro, kaya nang ibalik ang kapayapaan sa puso ko. Hindi niya sinabing pinapatawad na niya ito. Ngunit sa sinabi niyang iyon, naintindihan na ni Marcos. Kinuha ni Luneta ang kwaderno mula sa bench. Hinaplos niya ang gasgas na pabalat nito. Tapos na to, sabi niya, na parang kinakausap ang sarili. Kailangan nang magsimula muli. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Miss Soriano, tawag ni Marcos. Lumingon si Luneta. Salamat, sabi ni Marcos. Hindi salamat sa pagpapatawad, kundi salamat sa pagpapakita sa kanya ng katotohanan. Tumango lang si Luneta at nagpatuloy sa paglakad. Kinabukasan, lumabas ang artikulo ni Jessica Vargas sa front page ng isang major na pahayagan. Ngunit hindi ito ang expose na inaasahan ng lahat. Ang headline ay, The Fall and Rise of Dignity, How One Woman's Quest for Justice is Rebuilding Lives. Ang kwento ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa isang misteryosong pondo, ang Aurora Holdings, na hindi lang nagpabagsak sa isang abusadong korporasyon, kundi nagsimula na ring pondohan ang maliliit na negosyo na naging biktima nito. Nandoon ang kwento ni Lando Soriano, ngunit isinalaysay ito hindi bilang mitya ng galit, kundi bilang inspirasyon para sa pagbabago. Nandoon din ang kwento ni Mang Cardo, na isa sa mga unang benepisyaryo ng pondo. Nakalagay sa dulo ng artikulo, The identity of the woman behind Aurora Holdings remains a mystery, but according to our anonymous source, her goal was never to destroy, but to create a balance, to give hope where it was once taken. Sa kanyang opisina, binabasa ni Luneta ang artikulo sa kanyang tablet. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Siya ang anonymous source. Siya ang nagbigay kay Jessica ng bagong anggulo. Siya ang nagpasya na ang kwento ng kanyang ama ay dapat maalala hindi bilang isang trahedya, kundi bilang isang testamento ng pag-asa. Ang huling pahina ng paghihiganti ay naisara na. Isang bagong kabanata ang magsisimula. Ang artikulo ni Jessica Vargas ay naging simula ng lahat. Ang Aurora Holdings, na dating isang anino, ay lumabas sa liwanag, hindi bilang isang corporate raider, kundi bilang isang bagong uri ng institusyon. Sa halip na isang grand press conference na may mga kumikislap na ilaw ng kamera,
Pinili ni Luneta na ilunsad ang Aurora Foundation sa isang simpleng pagtitipon sa isang community hall sa Tondo. Walang mga politiko, walang mga celebrity. Ang mga imbitado ay mga may-ari ng maliliit na negosyo, mga pamilyang naloko ng malalaking kumpanya, at mga leader ng komunidad. Ang pagkain ay hindi galing sa isang 5-star hotel, kundi mula sa karinderya ni Aling Nelia. Nakatayo si Luneta sa harap, hindi nakasuot ng mamahaling damit, kundi isang simpleng Filipiniana dress. Hindi na siya nagtatago, hindi na siya natatakot. Ang pangalan ng pundasyong ito ay Aurora. Simula niya, ang boses ay matatag at malinaw. Ipinangalan ito sa aking ina. At tulad ng Aurora o bukang liwayway, ang layunin nito ay magbigay ng bagong simula. Ang aking ama, si Lando Soriano, ay isang maliit na negosyante na may malaking pangarap. Ang pangarap na yon ay winasak ng kasakiman. Ngayon, sa pamamagitan ng pundasyong ito, itatayo nating muli ang libu-libong pangarap na katulad ng sa kanya. Hindi niya binanggit ang pangalang De La Cruz, hindi na kailangan. Ang kanyang mensahe ay hindi tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa hinaharap. Isa sa mga unang taong umakyat sa entablado para tanggapin ang isang symbolic na tseke ay si Mang Cardo. Hindi ito isang donasyon, isa itong starting capital loan na may napakababang interes para tulungan siyang magtayo ng sarili niyang maliit na hardware at construction supply store. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Luneta ang pagtataka at pagkilala sa mukha ng matanda. Ngumiti lang siya. Isang ngiting nagsasabi ng lahat. Sa kabilang banda, ang buhay para kay Marcos ay nagpatuloy sa construction site. Ngunit may nagbago na. Ang kanyang mga kasamahan ay hindi na siya tinatawag na senyorito. Ang kanyang sipag, ang kanyang pagtanggap sa kanilang mundo nang walang reklamo ay nagbigay sa kanya ng kanilang respeto. Natutunan niyang maghalo ng semento ng tama. Natutunan niyang magbasa ng blueprint hindi bilang isang amo, kundi bilang isang trabahador. At higit sa lahat, natutunan niyang makinig. Isang araw, napansin niyang mali ang pagkakalagay ng mga bakal para sa isang pundasyon. Delikado ito. Sinubukan niyang sabihin ito sa kanilang foreman, ngunit hindi siya pinansin. Huwag kang magmarunong, De La Cruz. Trabaho mo ang magbuhat, hindi mag-isip. Pero hindi na siya ang dating Marcos na tumatahimik na lang. Ang buhay na ipinagkait sa ama ni Luneta at ang buhay na muntik nang mawala sa kanya ay nagbigay sa kanya ng bagong tapang. Noong gabing iyon, ginamit niya ang natitira niyang kaalaman sa engineering para gumawa ng isang detalyadong report. Ipinapakita ang maling kalkulasyon. Ibinigay niya ito hindi sa foreman, kundi direkta sa project engineer. Kinabukasan, ipinatawag siya. Inasahan niyang sesasantihin siya, ngunit sa halip, inalok siya ng bagong posisyon. Ikaw na ang bagong safety officer ng site na to, sabi ng engineer. Malaki ang naitulong mo. Nailigtas mo kami sa isang posibleng sakuna. Tumanggi si Marcos sa mas mataas na sahod. Okay na po ako sa bayad ko bilang trabahador, sabi niya. Ang gusto ko lang po, kapag may nakita akong mali, pakinggan niyo sana ako. Ang balitang yon ay kumalat sa site. Si Marcos de la Cruz, ang dating may-ari ng lahat, ay ipinaglaban sila. Nakuha niya ang kanilang tiwala. At di nagtagal, siya na ang kanilang naging leader. Kapag may problema ang isang trabahador, sa kanya sila lumalapit. Siya ang naging tulay sa pagitan ng mga manggagawa at ng management. Ang kanyang natural na abilidad sa pamumuno na dati ginagamit niya para sa kayamanan ay ngayoy ginagamit niya para sa kapakanan ng iba. Isang hapon, ilang buwan ang nakalipas, dinalaw ni Luneta ang puntod ng kanyang mga magulang. Dala niya ang isang pumpon ng puting bulaklak at ang pinakabagong annual report ng Aurora Foundation. Inilatag niya ang report sa ibabaw ng lapida ng kanyang ama. Tay,
Nay, tingnan niyo po, bulong niya. Mahigit 100 pamilya na po ang natulungan natin. Kinuha niya ang lumang kwaderno mula sa kanyang bag. Ang huling pahina ay blanko pa rin. Ngunit ngayon, sa ilalim ng huling isinulat ng kanyang ama, may idinagdag siyang sariling sulat kamay. Nakahanap na po kami ng hustisya at nakahanap na rin po ako ng kapayapaan. Isinara niya ang kwaderno. Hindi niya ito iniwan. Dinala niya ito, hindi bilang isang paalala ng sakit, kundi bilang isang paalala ng kanyang pinagmulan. Habang papalubog ang araw, tumayo siya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tuluyan nang nawala. Tapos na po bulong niya sa hangin. Payapa na po ako. Lumipas ang 2 taon. Ang Aurora Foundation ay hindi na lamang isang pangalan sa pahayagan. Naging simbolo na ito ng pag-asa. Sa ilalim ng pamumuno ni Luneta, lumawak ang tulong nito. Nagtayo ng mga livelihood programs, nagbigay ng mga scholarships sa mga anak ng mga trabahador, at naging boses ng mga maliliit na negosyante sa mga bulwagan ng kapangyarihan. Si Luneta Soriano, ang babaeng minsang minamaliit, ay isa ng iginagalang na philanthropist, kilala hindi sa kanyang yaman, kundi sa kanyang karunungan at puso. Si Marcos de la Cruz naman ay hindi na kailanman bumalik sa mundo ng korporasyon. Nahanap niya ang kanyang sarili sa gitna ng alikabok at semento. Dahil sa kanyang karanasan at natural na kakayahang mamuno, naging isa siyang respetadong consultant para sa mga unyon ng manggagawa. Ipinaglalaban ang kanilang mga karapatan para sa mas ligtas na lugar ng trabaho at mas patas na sahod. Ang kanyang mga magulang ay namuhay ng simple at tahimik. Ang kanyang ama, bagamat mahina na, ay muling natutong ngumiti. Mas ipinagmamalaki ang anak ngayon kaysa noong ito'y isang bilyonaryo. Hindi na sila muling nagkita. Ang kanilang mga mundo, na minsan ay marahas na nagbanggaan, ay umikot na sa magkahiwalay na landas. Bawat isa ay may sariling liwanag. Isang hapon, habang pauwi si Luneta mula sa isang pagpupulong sa Laguna, natigil ang kanyang sasakyan sa matinding traffic. Sa kanyang kanan, isang malaking construction site ang abala sa pagtatayo ng isang pampublikong ospital. Pinagmasdan niya ang mga trabahador, ang kanilang pagod, ang kanilang pawis, ang kanilang tawanan sa kabila ng hirap. Naalala niya ang kanyang ama, naalala niya ang kwaderno, at sa gitna ng mga naka-hard hat na lalaki, may isang pamilyar na figura. Nakatayo si Marcos, hindi na payat tulad ng dati, ngunit mas matipuno. Ang kanyang balat ay kayumanggi dahil sa araw. May hawak siyang blueprint at seryoso itong ipinapaliwanag sa isang grupo ng mga manggagawa. Pagkatapos, may sinabi siyang isang bagay na nagpatawa sa kanilang lahat. Ang tawa niya ay malakas, malaya, at walang bakas ng kayabangan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi nag-iwas ng tingin si Luneta. Tila naramdaman ni Marcos na may nakatingin sa kanya. Lumingon siya at ang kanyang mga mata ay naglakbay sa daan, sa libu-libong bintana ng mga sasakyan. At huminto ito. Huminto ito sa bintana ng sasakyan ni Luneta. Sa loob ng ilang segundo, sa gitna ng ingay at gulo ng EDSA, ang mundo ay muling naging tahimik para sa kanilang dalawa. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang galit, walang awkwardness, walang sakit. Ang nakita lang nila ay pagkilala. Isang pag-unawa na mas malalim pa sa mga salita. Nakita nila ang paglalakbay ng isa't isa, ang pagbagsak, ang pagbangon, ang pagbabago. Dahan-dahang itinaas ni Marcos ang kanyang kamay at marahang tumango. Isang tango ng respeto. Sa loob ng kanyang sasakyan, tumango rin si Luneta at sa unang pagkakataon, isang tunay at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi para sa kanya. Hindi ito ang ngiti ng tagumpay. Hindi ito ang nangiti ng awa. Ito ay nangiti ng isang taong nakakita, ng isa pang taong nakahanap din ng sarili nitong kapayapaan. Umusad na ang traffic. Ang sasakyan ni Luneta
ay dahan-dahang umandar at ang imahe ni Marcos ay unti-unting lumitit hanggang sa tuluyan nang nawala. Sa paningin, hindi na lumingon si Luneta, hindi na kailangan. Sumandal siya sa kanyang upuan at tumingin sa labas ng bintana. Pinapanood ang papalubog na araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang paghihiganti ay parang isang mahaba at madilim na gabi. Ngunit sa wakas, dumating na ang umaga. Ang kwento nila ay hindi nagtapos sa isang pag-iibigan tulad ng ibang mga kwento. Nagtapos ito sa isang bagay na mas bihira at marahil mas makabuluhan. Nagtapos ito sa pagpapatawad, sa paghilom, at sa liwanag na matatagpuan lamang pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Ang babaeng minsang inapi ay tahimik nang nagmamasid sa paglubog ng araw, handa na para sa panibagong kabanata ng kanyang buhay. Isang kabanatang isusulat, hindi ng tinta ng galit, kundi ng ginintuang sinag ng pag-asa. Makalipas ang maraming taon, sa isang maliit at tahimik na bahay sa probinsya na malayo sa ingay ng syudad, may isang hardin na laging namumulaklak. Dito na piniling manirahan ni Luneta Soriano matapos ipasa ang pamumuno ng Aurora Foundation sa mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. Hindi na siya ang reyna ng isang financial empire. Isa na lamang siyang simpleng babae na nag-aalaga ng mga rosas at nagbabasa ng libro sa ilalim ng puno ng mangga. Ang kapayapaan na matagal niyang hinanap ay hindi pala natatagpuan sa pagbawi ng hustisya, kundi sa pagpapatawad sa nakaraan at sa pagyakap sa isang simpleng kasalukuyan. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng halaman, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing ito sa isang parokya sa isang malayong lugar sa Mindanao. Ang sulat ay mula kay Marcos de la Cruz. Hindi ito isang liham ng paghingi ng tawad. Isa itong liham ng pasasalamat. Ikinuwento niya na ginugol niya ang mga huling taon ng kanyang buhay sa pagtulong sa pagtatayo ng mga paaralan at mga bahay para sa mga mahihirap na komunidad. Hindi na niya ginamit ang kanyang apelyido. Nakilala siya doon bilang si Kuya Mark, isang simpleng construction consultant na mas masaya kapag hawak ay martilyo kaysa ballpen. Ikinuwento niya na ang kanyang mga magulang ay pumanaw ng payapa at na natagpuan niya ang sarili niyang pamilya sa mga taong kanyang tinulungan. Sa dulo ng sulat, may isang pangungusap. Hindi mo lang binawi ang yaman namin, Luneta. Binawi mo kami mula sa mga pagkakamali namin. Ibinigay mo sa akin ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan. Isang pangalawang pagkakataon para maging isang mabuting tao. Tinupi ni Luneta ang sulat at may isang luha ng pasasalamat na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang pagpapatawad na minsan ay tila isang napakabigat na bato ay isa na ngayong magaan na bulaklak sa kanyang hardin. Oo, hindi lang sa mga De La Cruz, kundi sa sarili niya. Pinatawad niya ang batang Luneta na puno ng galit at binigyan niya ito ng pahintulot na sa wakas ay maging masaya. Higit pa sa kapayapaan, nahanap niya ang kahulugan. Ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa isang utang na kailangang singilin, kundi tungkol sa isang hardin na kailangang alagaan. Isang hardin ng pag-asa na patuloy na namumulaklak para sa iba. Marahil ito na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kataas ang kaya mong itayo o kung gaano kabigat ang kaya mong ibuwal. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahang diligan ng awa ang tuyong lupa ng galit at palaguin dito, hindi ang paghihiganti, kundi ang isang bagong simula. Sa hardin ni Luneta, tahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang bulong ng hangin. Isang bulong na nagsasabing, kahit sa pinakamatinding dilim, laging may liwanag na naghihintay at ang liwanag na yon ay sapat na.